Yeah. Okay. So, let's have a word of prayer. Naririnig niyo ako mabuti? Okay lang po. Okay Narinig lang? ko. Okay. So, let's pray. Father God, we are thankful that you have given us again time to study your word. We will study tonight about how we parents should deal with our children. Please help us to understand. In Christ's name we pray. Amen. Roland, Oh, bago ka mag-start Amen. sa topic natin ngayon, may itatanong na ako tungkol sa typing. Sa types typing. ba? Dahil naging treasurer kasi ako noon sa Pilipinas ng I think 5 or 6 years. Tapos may nagtatanong kung yung yung 10% galing ba yan sa gross or sa net? Siyempre galing sa net, 'di ba? Yung 10% net income mo. Actually, galing siya sa gross. Oh. So, bago yung mga deductibles. Lalong-lalo na pag ikaw is yung pag-salaried worker ikaw, di ba? So, kinukuha siya sa gross. Ngayon, pag halimbawa meron kang sariling business, di ba, pag business, syempre meron kang expenses para, halimbawa, ang business mo is nagbe-bake ikaw ng tinapay. So, meron kang expenses para sa pagbe-bake ng tinapay. Ngayon, yung kikitain mo sa pagbebenta ng tinapay, aalisin mo dun yung expenses mo sa, yung ginastos mo sa material, sa labor. Kung ano yung profit, dun mo kukuhanin yung 10%. Yun is pag meron kang business, no? Business, pero pag halimbawa ikaw is salaried worker, ang pinag-uusapan kasi dito, ang kukuhanan mo ng 10% is yung increase mo. No? Ngayon, ang isang dahilan kung bakit sa gross siya is, halimbawa, dito sa Japan, siguro kahit sa US at sa Amerika, kung ikaw ay salaried worker, ang ginagawa is yung withholding tax, di ba? So, bago mo pa matanggap yung sweldo mo, inaalis na nila yung mga tax mo. Ngayon yung tax, saan siya ginagamit? So, pwedeng health insurance, pwedeng sa government tax, income tax. Ginagamit ng government yon para gumawa ng kalsada, para sa administration ng government, di ba? So, natatanggap mo yung benefit nun nung binabayad mong tax. So, in a way, kasama siya sa increase mo for that month. So, yung increase mo, yun yung kukuhanan mo ng type. So, galing pala yan sa... dahil doon kasi, may elder doon na sinabi yung kunin mo na lahat ng babayaran mo, yung natanggap mo sa pay mo, salary. Kunin mo na yung mga bayad ng tubig, ilaw, ganon. Tapos ang maiwan doon ng kunin yung 10%. Parang hindi yung tama, di ba? May pastor naman sinabi na galing sa net income na matanggap mo. Yun, so kaya na-remember ko na itanong. Ilang beses na rin yung tinanong, tapos ni-research na rin yan sa Biblical Research Institute. Ang pagbabasihan natin ng 10% is yung gross. Kasi ang prinsipyo kasi diyan sa tithing is stewardship, di ba? So, di bali ino-offer mo sa Panginoon, parang offering yan. So, yun din is pag-worship mo sa Panginoon. So, isipin mo ba na ang ibibigay mo sa Panginoon yung mga tira-tira, di ba? So, doon na lang, isipin mo na lang na tama ba na ang ibibigay natin sa Panginoon is yung tira-tira lang, di ba? Kahit nga yung mga offering ng panahon ng Israelita, pag mag-o-offer sila ng sheep, ang kailangan ang i-offer nila yung walang kapansanan, di ba? Yung the best do sa mga alaga nila.
So yung prinsipyo ng stewardship, yung best natin, yun yung ibibigay natin sa Panginoon. Kasi Yeah. pag ang inisip natin net, uunahin mo munang bayaran yung iba, di ba? Ibig sabihin, meron kang priority bukod sa Panginoon. Oo. Tama nga. So, ang principle, commandment number 1, ang Diyos muna. Wala kang ibang magiging Diyos maliban sa Kanya. Pag may mas priority ka bukod sa Diyos, ang tawag doon ay idolatry. May mga ano kasi, mga members na sabi, wala nang maiwan sa ano, sa natanggap namin. Paano yan? Kung iunahin muna yung 10%, tapos paano na yung mga babayaran daw na iba, ganon. Ano So, dyan, yun. ano kasi, kailangan tignan mo siya sa pangkalahatan, ano? Hindi ka dapat, yung style ng buhay mo, hindi ka dapat, yung style ng buhay mo na mas malaki yung gastos mo kaysa sa kikitain mo, di ba? So, ano yung dahilan bakit walang matitira, di ba? Saka dito malalagay talaga yung ano, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi yung Panginoon ang nagsabi na mag-return ka ng tithe, di ba? So, test siya ng ano, ng faith saka ng loyalty. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, eh siya kasi nag-utos niyan. Siya yung magbibigay sa iyo ng kakayahan na gawin mo 'yan. Thank you. Then may nagtatanong din sa akin kahit dahil may communication pa rin ako doon sa Pilipinas, sa mga members doon. So thank you, Roland, sa ano. Sa sagot. Saka sabihin mo, isipin natin, pag ang pinag-uusapan natin, relasyon natin sa Panginoon, hindi tayo dapat magtitipid. Ano? No. Okay, so sige, yun. Thank you. Actually, common na tanong 'yan. Kahit doon sa mga matatagal ng members, tinatanong. Ang gustong marinig ng iba, net. Kaya ang gagawin nila, marami silang listahan. Oo. Di ba? Oo. Oo nga, kahit ako nga kung minsan lang, minsan galing kukunin ko yun sa net income ko. Meron namang kung wala akong mga maraming babayaran, sa gross ko kukunin. Iba pala yun ko. So, kaya nga pati sa offering dapat hindi mo dapat ibabase sa feelings mo, alam mo 'yun. Yung halimbawa ngayon, ayan, dumaan yung offering plate. Kung ano yung meron ka, yun lang yung ibibigay mo. Dapat i-determine mo na rin, ano ba, every month 2% ng kikitain ko, yun yung offering ko. Para mas consistent yung ating pagsisilbi sa Panginoon. Hindi based dun sa pakiramdam. Okay, pero ano yan, magandang tanong yan kasi marami talaga nagtatanong yan. Kahit yung kapatid kong isa, yung eldest namin, tinanong din ako noon. Yes, sabi ko, tanongin mo yung elder natin. Tinanong niya yung elder, iba yung sagot, iba din yung sa pastor. So, kaya nalilito. Maraming nalilito doon. Okay, so sana nakatulong yung yung sagot. Okay. Oo, nakatulong. Nakatulong talaga. Thank you. Okay. So, ang topic natin ngayon is tungkol sa paano tayo makikitungo sa ating mga anak. So, lahat ba tayo dito is merong anak? Yes. Yes? Oo. Okay. Meron. Mga ilang taon na yung mga anak niyo? Malaki na. Malaki na. Malalaki na. Sa akin, 33 na. Malalaki na. Sa 20s na. Mga apo, meron nang may apo. Wala pa nga gusto ko na nga Wala pa. Wala. Wala. Na magkaapo.
Okay. So yung pagkukuhanan natin ng Bible principle tungkol sa paano tayo makikipag-deal sa mga anak natin. Actually is regardless of age, siguro applicable ito. Yun nga, mas lalong-lalo na pag yung mga teenager, siguro elementary hanggang teenager. Pero pwede pa rin hanggang sa young adult. Okay? So, ang pagbabasihan ng natin, na verse natin, dalawa. Isa is nasa Ephesians chapter 6 verse 4. Nakasulat dito sa Ephesians chapter 6 verse 4. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Pag binasa natin yan sa Tagalog, ito yan. At mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Yan. So, yan yung nasa Ephesians chapter 6 verse 4. Nabasa niyo na itong verse na to dati? First time ko yata. First time? Okay. So, yung susunod na verse, almost the same. Maikli lang ng konti. Colossians chapter 3:21. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Sa Tagalog ang nakasulat, mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Baka manghina ang loob nila. Yan sa Tagalog. Ngayon, actually, pwede nating pagsamahin itong verse na to itong dalawang verses para maging isang sentence siya. Pag pinagsama mo yung Ephesians 6:4 sa Colossians 3:21, ang magiging labas ganito. Fathers, do not provoke your children to anger, lest they become discouraged, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Yan. So itong isang sentence na to, marami tayong makukuhang mga prinsipyo dito. So una, tingnan muna natin yung mga words na ginamit dito sa sentence na to. Naka-address ito kanino? Sa father. Sa fathers. Okay. Hindi ba applicable ito sa mothers? Sa mothers din. Siyempre. Applicable din siya sa mothers, di ba? Nung panahon lang kasi ng mga Israelite, patriarchal sila. Yung family, ina-address sila sa pamagitan ng ama. So, sa tingin ko safe lang na ang pagkakaintindi natin dito sa both parents, yung sinabi na do not provoke your children. Both sa father, saka sa mother, so sa parents siya. Next, yung word na do not provoke to anger. Ano yung pagkakaintindi niyo doon sa salitang provoke? English yan, hindi ko alam. Ha? English kasi hindi ko alam. Sorry, hindi ako kaintindi na provoke. Ang sabi sa Tagalog kanina, ibunsod. Ibunsod. Yan pala. Medyo malalim din, di ba? Malalim. Ibunsod. Anong ibig sabihin? Hindi ba natin minsan ginagamit ito? Parang Huwag mo tina-challenge i-provoke, mo na diba? magalit ang bata. Parang tina-challenge mo, Roland, na magalit ang bata. Oo, di ba? Parang ini-incite mo. Actually, Oo. yung word na provoke, pwede siyang positive, pwedeng negative, di ba? Pero dito sa verse na to, ang gamit niya negative. Halimbawa, kumbaga ba is, kung meron kang kandila, di ba? So, palalakasin mo yung apoy, anong gagawin mo? Papaypayan mo ng konti, di ba? O kaya pag ikaw mag-iihaw, simula ka sa maliit na apoy, ang gagawin mo, hihipan mo, o kaya papaypayan mo para lumakas yung apoy. Yun yung idea ng provoke. So, sa something na small, palalakihin mo, di ba? O kaya parang i-encourage mo, di ba? O kaya halimbawa, nakikipaglaro ka sa bata, di ba? Tapos kikilitiin mo. Yan.
So, ipoprovoke mo para yung excitement niya lumabas. Isa yan sa positive side ng provoke. Mm. Pero dito sa verse na to, ang ginamit niya is sa negative sense yung provoke. Ibig sabihin, meron kang ginagawa, mas malapit ito dun sa yung maliit na apoy, palalakihin mo. Yeah. Hihipan mo. So, yun yung ibig sabihin ng provoke. So, may ginagawa yung father o yung mother na siyang nagiging dahilan para magalit. Mm. Do not provoke your children to anger. Okay. So, nakarating na tayo dito sa verse na to. Next. Nung tinignan ko nga pala yung meaning ng provoke sa dictionary. No? Ito yung mga nakita kong meaning niya. To call forth. So, parang tinatawag mo, di ba? Lumabas ka dyan, ganun, parang ganun. Pinapalabas mo. O emosyon, o kaya feeling, o action. Ibig sabihin, to stir up purposely. Di ba? Ano ba sa tubig? Yung tubig is peaceful. Ang gagawin mo is hahaluin mo, di ba? So, ini-stir mo. Yan. Provoke yan. To provide the needed stimulus. So, kung halimbawang tahimik yung mga tao, sumigaw ka ng sunog. Yan. Ipoprovoke mo para magkagulo. Yan. Mm. O kaya, yung last meaning dito, to incite to anger. Okay? So, sa tingin ko, naintindihan na natin yan kung ano yung provoke. Yung tinatawag na provoke to anger. Di ba? Meron ba tayong pwedeng tawagin na righteous anger? Yung makatwirang galit. Meron. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng galit yan? Mali, siyempre. Ano yun? Mali, di mali. Pagagalitan. Nagkamali eh. Binatukan mo. Galit ka eh. Righteous anger ba yan? Hindi. 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 Salita lang. Pagka. Okay. Ayun. Nagkamali. Nagalit ka. Pinagmumura mo. Ayun. Ay, hindi naman mura. Hindi antong sa mura. Yung tipong ano na, advice. Ayun. Ano lang. Like lang. Pasawayin, di ba? Oo. Pag tinignan mo, sa Bible kasi meron namang example eh. Nung Tuesday, sa tingin ko nakita natin ito na magalit ka pero wag ka magkasala. Yes. Diba? So yung righteous anger, pwede mo siyang i-describe. Ito yung mga ano niya, ito yung mga characteristics niya. You are reacting against actual sin. So nagre-react ka doon sa kasalanan talaga. Naalala ko dati, kilala niyo si Mr. Bean? Actor? Yung comedian, di ba? Yes, oo. Comedian, taga Oo. UK. Oo. Pinapanood ko siya dati kasi sabi ko, okay magpatawa ito. Pero one time, yung kanyang topic is tungkol sa sa simbahan. Alam mo yun, yung parang ginagawang kakatawanan yung mga taong pumupunta sa simbahan. Tapos parang binabastos yung simbahan. Diba? So, pakiramdam ko, sabi ko parang hindi tama yun, di ba? So, di ba, merong sa commandments na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, di ba? So, pag naririnig mo na parang binabastos ang pangalan ng Diyos, di ba? So, nagre-react ka doon sa kasalanan. Diba? Yung pelikula na na Da Vinci Code, napanood niyo yun? Da Vinci Code. Da Vinci Code. Yes. Alam niyo kung ano yung pinaka-essence ng story ng Da Vinci Code? Sa amin, tungkol sa religion din yun eh. Oo. May asawa si Jesus Christ. May painting si Leonardo da Vinci, di ba? Yung The Last Supper. Yes. Tapos,
May katabi si Jesus Oh, na apostle, di ba? Yung medyo nakahilig na ganun. uh-uh. Alam natin si ano yan, si John the Beloved. Pero sabi dun sa story ng Da Vinci Code, actually si ano yan, si Mary. Si Mary Asawa Magdalene. niya ka daw. Oo, tapos asawa daw ni Jesus. Nagkaanak pa nga daw sila, di ba? Mm. So, pinapalabas nila na ordinaryong tao si Jesus. Kaya nung napanood ko rin siya, sabi ko parang hindi tama ito. Meron nga akong kasama dati dito sa Japan, Iglesia siya ni Cristo. So tuwang-tuwa siya nung lumabas yung pelikula, yung Da Vinci Code. Sabi ko, hindi mo ba nakita yung pinakasimula ng pelikula na yan is based sa fictional novel, di ba? So, fiction novel yon nung author. Pero yung ibang tao, ang siyempre, papanoorin, hindi naman binabasa ng maigi. Akala nila documentary, di ba? So, doon makikita mo, nakakaramdam ka ng galit. Bakit parang binabastos yung pagkatao ni Jesus, di ba? So, yun. Pag you are reacting against actual sin, isa yun sa attribute ng righteous anger. Pangalawa, you are more concerned with the offense against God than the offense against yourself. Minsan kasi, hindi pala minsan, madalas, kaya tayo nagagalit pag medyo nasasaling yung natin, yung ego natin, yung pride natin, di ba? So, pakiramdam natin, binastos tayo, o kaya meron ginawang hindi tama sa atin, di ba? Pag yun ang naging dahilan ng galit mo, mas malaki yung possibility na kaya ka nagagalit para gumanti. Di ba? Yes. O kung halimbawa, yung anak mo nag-tantrums sa public, usually ang parents, pakiramdam niya, napapahiya siya sa harap ng mga tao, di ba? Kaya ang gagawin doon sa anak, papaluin ng gusto, di ba? So yun is dahil sa galit na hindi righteous anger, di ba? Kasi more concerned siya sa naging kasalanan sa sarili niya kesa sa kasalanan sa Diyos. Pangatlo, pag righteous anger, you are expressing your anger in ways consistent with Christian character. So sa Bible, meron kayong example ng righteous anger? Yung si Jesus Christ, yung nagalit siya dun sa church na ginawang market. Oh, nung ginawang palengke yung simbahan, yung templo, di ba? At hindi lang basta ginawang palengke. Yung mga nagtitinda pa doon is, ang tawag niya is, sabi niya, den of thieves, di ba? Ibig sabihin, mga magugulang yung mga nagtitinda. Di ba? So, nagre-react siya doon sa kasalanan na ginagawa ng mga tao. Mas concerned siya dahil yung bahay, sabi niya, yung house ng father niya, ginawang den of thieves, imbis na house of prayer. Tapos makikita natin, yung galit niya is hindi para saktan yung mga tao, kundi para malaman nila na hindi tama yung ginagawa nila. Okay. So, ito is, admittedly, mahirap ito itong righteous anger na tinatawag. Pero bilang parents, kailangan matutunan natin gawin ito. Diba? Sa mga makikita natin sa mga susunod na principles, makikita natin bakit kinakailangan natin matutunan itong righteous anger. Okay? So, ang isang dahilan kung bakit daw dapat hindi mo ipo-provoke yung mga bata sa galit, lest they become discouraged. Kasi daw, madi-discourage sila. Ano sa Tagalog yung binasa natin? Baka manghina ang loob nila. Yan. Paano nyo i-describe yung isang bata na na-discourage?
Yung parang takot na niya ulitin, parang gano'n, 'pag may ginawa siya. Mawala ng sising ano kunwari, anong tawag dun? Sa Japanese, alam niyo yung salitang ano, yung mo, yaruki ganai. Oo, yarukinai, oo, yes. O kaya wala na silang makitang hope. Kasi minsan, pag halimbawang masyado kang mahigpit sa bata, di ba? Masyadong mataas yung standard mo na imposible na maabot ng bata. Ang gagawin na lang ng bata, susuko na lang siya. Sabihin, hindi naman pwedeng abutin yung sinasabi mo di ba? So, madi-discourage siya. Ibig sabihin, bakit pa natin gagawin yan? Hindi naman mangyayari. So, ganun yung bata na nadi-discourage. Parang wala nang pupuntahan yung yung buhay niya. So, mangyayari yun kung yung demands ng parents is unfair, arbitrary, di ba? O kaya, dahil sa sobrang higpit mo, wala nang kaligayahan na nararamdaman yung bata. Okay? So, nasa kalahati pa lang tayo nung sentence. Kaya ang sabi dito, imbis na yun yung gawin natin, dapat bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, ang sabi dito, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, ang keywords dito, yung tinatawag nating discipline saka instruction. Pag tinanong ko kayo, ano yung ibig sabihin ng disiplina? Yung ituwid yung mali. Ituwid yung mali, okay? Meron pa ba tayong naiisip na definition ng disiplina? Turuan. Turuan, okay? Turuan ng Mm. Roland, yung sa Bible story, yung sa Bible discussion na sinabi ko po kasi yung sa sa mga yung dinidisiplina ng Panginoon yung mga tao. Parang ang definition, parang pagkakaintindi ko sa disiplina nila doon, yung parang hinahayaan niya silang makaranas ng paghihirap, parang gano'n. Okay. Makikita natin yun, dumarating sa mga punto na gano'n, di ba? Pero kung titignan natin is hindi naman yun yung first option ng Panginoon, di ba? Bago nila maranasan yung paghihirap na yan, kung alam ba, yung mga pinag-aaralan natin sa Sabbath School yung tungkol kay Isaiah, di ba? Yung propeta. Pag binasa natin yung prophet Isaiah, Jeremiah, actually taon yung kanilang pangangaral o pagsasabi ng mensahe ng Panginoon doon sa nation ng Israel bago dumating yung sinasabi natin na parusa ng Panginoon. Ngayon, bilang magulang, pag magdidisiplina tayo, iba-iba yung klase ng pagdidisiplina natin. Di ba? Minsan, ang nakukuha natin sa tingin lang, di ba? Alam niyo ibig ko sabihin? Nasubukan niyo na yan. Yes. Kaya niyong sabihan niyo, ipaalam sa anak niyo na mali yung ginagawa niyo sa pamagitan lang ng tingin. Di ba? Pero sometimes, hindi makuha sa tingin, ang susunod na step mo sa pamamagitan ng salita. Okay? So, hindi makuha sa tingin, susunod salita. Pag hindi nakuha sa salita, ano yung next na method natin ng pagdidisiplina? Bago paluin, meron mo ng next, yung tinatawag na time out, di ba? Sigaw na. So, bibigyan mo ng time out yung bata, o kaya
meron siya mga privileges na aalisin mo, di ba? Para magkaroon ng ng lesson yung bata. Pag hindi pa rin nakuha sa timeout, susunod, palo na, di ba? Spank. So, ito yung tinatawag nating negative side ng discipline, ng parenting. Di ba? Yung susuwayin mo sa pagitan ng tingin, salita, timeout, o kaya palo. Pero merong positive side, yung pagdidisiplina. Ang positive side ng pagdidisiplina, yung tuturuan mo, papaliwanagan mo, di ba? So sa experience nyo, ginamit nyo ba yung both, yung negative saka yung positive method ng discipline? Yes. Ano sa tingin nyo yung mas effective? Yung yung sasabihin mo sa kanya, explain mo sa kanya kung bakit mo siya pinalo. Kasi may bata na pinalo siya, which is hindi niya alam kung bakit siya pinalo kung bakit ka nagagalit. Kaya mas maganda yun, kinakausap mo siya. So hindi lang basta yung negative side, di ba? So dapat hahaluan mo ng positive side. Kapag papaliwanag po malumanay, Oo. hindi pagalit kasi pag yung bata kahit sabihin na ipapaalala na mali ang niya, mali yung kanyang ginagawa kasi kaya mo siya napalo, kung parang galit ka na nagpapaliwanag, mas lalo siyang mag-aarumentado. Okay. So sa pagkakarinig ko naman sa mga sinasabi nyo, mukhang nakuha nyo na yan sa experience, ano? So, bubuuin uli natin yung dalawang verse. Fathers and mothers, do not provoke your children to anger, lest they become discouraged, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Okay? So, since na-discuss na natin kung ano ibig sabihin nitong sentence na to, ready na natin ngayon tingnan, ano-ano ba yung mga pamamaraan na tayong mga magulang na po-provoke natin yung children natin. Okay. So, meron akong ilalagay dito na 7 ways parents unfairly provoke their children. So, tingnan natin kung nagawa natin ito o ginagawa natin ito, di ba? Pwede natin ding itong ituro sa mga anak natin kung malalaki na yung mga anak natin at sila ay may sarili ng pamilya. Diba? So, 7. Ang nilagay ko dito, goodness instead of holiness, hypocrisy instead of authenticity, doubt instead of confidence, fear instead of boldness, anger instead of patience, aloofness instead of involvement, pride instead of humility. Okay? So, tignan natin bawat isa. Yung tinatawag nating goodness instead of holiness. Naranasan nyo na ba na pag yung mga anak natin is, ang ina-expect natin gagawin nila is yung behavior nila dapat good. Mas concerned tayo dun sa behavior nila kesa dun sa kung ano yung tumatakbo sa puso at isip nila. Na-experience nyo na yun. O kayo, na-experience nyo na yun na nung habang lumalaki kayo, parang ang mas focus sa inyo ng parents nyo is yung behavior mo dapat good, ha? Hindi tinatanong kung ano ba yung nasa sa loobin mo, di ba? Bakit mo ginawa yan, di ba? Kung gumawa ng masama, bakit mo ginawa yan? Parang hindi na tinatanong. Basta mahalaga, huwag mong gagawin yan, ha? Ano sa tingin niyo yung problema pag mas concerned tayo dun sa behavior ng bata kesa dun sa nasa loobin niya, yung nasa isip at nasa puso niya? Sabi ng asawa ko, magiging mayabang daw yung bata. Posible, di ba?
ano pa yung ano, bakit magpo-provoke ng anger ito pag yung magulang mas concerned dun sa behavior ng bata kesa dun sa kung ano yung nasa puso niya? Yun kasi ang nakikita ng mga tao, Mm. yung behavior. Ah, Kasi kaya takot yun lang yung concern natin kasi yun yung nakikita. takot na gaano ng kapwa na bilang nanay hindi ka marunong magdisiplina ng anak mo na mapaintindi ng maayos. Kaya minsan sinasaktan sa ibang tao lalo na pag nagtatantrums yung bata. Isipin nyo, bakit sinasabi ng maraming tao, mahirap daw sundin yung 10 Commandments? Na wala daw makakasunod ng 10 Commandments. Kaya ang sabi nila, mahirap sundin yan kaya wala na yan, di ba? Bakit mahirap siya sundin? Kulang sa love. Ano sa tingin niyo yung dahilan? Kaya malaman ng tao na na love natin si Lord. Mm. Kasi nagagawa natin yung mga hindi dapat gawin. Kumbaga sumasabay tayo sa agos ng ng panahon, kumbaga sa mga namumuhay sa kasalukuyan na parang walang Panginoon, parang ang ang sinasamba ay yung yung ibang ay ina-idolize yung ibang bagay. Hindi sa Panginoon naka-focus. Mm. Ang malaking pagkakaiba ng Christianity sa ibang religion, di ba? Ang ibang religion, halimbawa ng Buddhism, ang mahalaga sa kanila is yung outward na gawain mo, di ba? Ang iniisip kasi nila, kung tama yung gagawin mo sa labas, sooner or later, malilinis yung loob. Sa Christianity, baliktad. Sa Christianity, dapat munang linisin yung loob. At automatic, yung labas, malilinis siya. Kaya si Jesus, ang puntirya niya, yung puso ng tao, di ba? Kaya sa Christianity, kaya nga ang prayer ni di ba? Prayer ni King David. Create in me a new heart, di ba? Kasi yung puso ng tao, sabi sa Bible is deceitful. Nandyan yung kasamaan, di ba? Kaya dapat palitan daw yung puso ng flesh, yung heart ng stone, palitan siya ng heart of flesh, di ba? So, sa mga bata, pag tayong mga magulang, ang ine-expect natin sa kanila is magkaroon ka ng good behavior. Tapos hindi naman natin tinutulungan sila para yung inside nila is malinis muna. Hinihingan natin sila ng imposibleng bagay. The same din, pakiramdam natin pag tayo ay sinasabi, i-obey mo daw yung commandments ni God. So, parang yung mga Israelita, nung sinabi sa kanila ni Moses, ito yung commandments ng Diyos, di ba? Sabi nila, gagawin namin lahat yan. Anong nangyari? Ang sabi, yung unang covenant daw, may problema. Ang problema doon, yung mga tao, sabi nila, gagawin namin, susundin namin yan. Akala nila, makukuha nila yun sa lakas ng kanilang mga pag-iisip, di ba? Nagkaroon ng problema kasi hindi muna nilinis yung puso. Kaya ang sabi ni Jesus, magkakaroon tayo ng bagong covenant. Yung bagong covenant natin, isusulat ko yung aking kautusan sa puso nyo. At hindi na kinakailangan sabihin ng ibang tao na sa'yo na sundin mo yan, gawin mo yan. Kasi sa puso mo isusulat. So sa Christianity, yung loob mismo muna yung dapat na linisin bago yung labas.
So sa atin din, sa mga bata, pag mas more concerned tayo sa goodness instead of holiness, hinihingan natin sila ng imposibleng bagay. At Pero later on, ah. makikita nila, hindi yan consistent sa turo ng Biblia. Yan din po ba, Elder Roland, yung ang result po niya is may tendency na mag-boast? Isa pa yan. Kasi ang lalaki sila na ang natututunan nila, mas importante yung panglabas, di ba? So, pag may ginagawa silang mabuti, o kaya pinapakita nila sa tao nila sila ay banal, di ba? So, doon nakafocus yung kanilang buhay. Ito karamihan, malaking problema din sa atin ito, lalong-lalo na sa ating mga Sabadista na mas nagpo-focus tayo dun sa kinakailangan sundin mo yung commandments, di ba? Pero hindi muna natin inaayos yung relationship natin sa Panginoon. Kaya baliktad tayo minsan, di ba? Kailangan mo nang gumawa ng mabuti. Iisipin mo, matatanggap na ako ngayon ni Jesus, di ba? Baliktad Dapat lumapit ka muna sa Panginoon, linisin muna yung iyong puso. Automatic, yung mga good works, lalabas yan. So, ganun din dito sa mga bata, di ba? So, pagbaliktad yung ginawa natin, mas naging concerned tayo sa goodness kesa sa holiness. Gustong tabunan yung Mapoprovoke yung bata. Kasi malilito siya, di ba? Okay. So, meron tayong question dito. Number 1 ito. Wala? Okay. Number 2. May question na May question daw yung aking misis. Ano yan? kung may mga kasalanan tayo, tapos gagawa tayo ng mga mabuti, matatabunan ba yun? Ang tanong ng aking misis, kung halimbawa daw meron kang kasalanan, matatabunan ba yan kung gagawa ka ng isang mabuting bagay? Depende mo na. Siguro sa motibo mo po. Ha? Kasi yun, kalalay. Sabihin natin si Robin Hood, yan. Nagnakaw siya sa bangko. Tama ba o mali? Mali. Pero yung ninakaw niya sa bangko, pinamigay niya sa mga taong mahihirap. Mali pa rin yun. Ano yan? Tumama ba yung pagnanakaw niya sa bangko dahil tinulungan niya yung mahihirap? Hindi. Yung kasalanan yung pagnanakaw? Hindi, di ba? Nung pagnanakaw pa rin, di ba? Saka yung binibigay mo doon sa mahihirap, hindi sa iyo. So, hindi matatabunan ng isang magandang bagay yung nagawa mong kasalanan dati. Mabubura lang yun kung hihingi mo ng tawad. Okay. So, next. Hypocrisy instead of authenticity. Ano sa tingin niyo yung ibig sabihin nito? Paano mapoprovoke yung mga bata kung ang style nating magulang is pagkukunwari kaysa sa magiging makatotoo? Meron kayong mabibigay na example? Mawawala po ba yung trust pag ganun? Mawawala kasi lalabas na inconsistent ka sa sa buhay mo. Halimbawa, pinapangaralan mo yung mga bata. Masama magsinungaling. Kasi sabi sa Ten Commandments is, thou shall not lie. Di ba? Tapos, bigla na lang may kumatok sa pinto. Di ba? Yung taong naniningil sa utang mo. Sabi mo doon sa anak mo, huwag mo buksan yung pinto. Sabihin mo, wala ako rito. Di Sabi ba? wala. Mama, sabi niya. Sabi ni mama, wala daw ako dito.
So, yung standard na binibigay mo doon sa mga anak mo, iba doon sa standard mo. Hmm. Sila, hindi sila pwede magsinungaling. Pero ikaw, pwede. Di ba? So, sa English, ang tawag dito, hypocrisy. O kaya sa Tagalog, mapagkunwari. Yan. Kasi kaya natin tinatawag na mapagkunwari is, ang tinuturo natin doon sa mga bata is, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yon, di ba? Pero ikaw, ginagawa mo. Meron po akong i-share, Elder Roland. Oh, ano yan? Kasi dati kong sa dating church na sinasambahan ko, bago pa ako nakabalik sa church natin. Hmm. Yan, nakikita ko yung ganyan, yung hypocrisy na tinatawag. Parang naano ako dun sa pastor. Sabi ko, Pastor, bakit mo pinahintulutan yung iyong miyembro na ganito, ganyan? Hindi ko sinasabing perfecto din akong tao, pero di ba pag pumunta sa simbahan, dapat proper din naman yung sinusuot ng ng iyong member. Tapos parang, sabi, wag daw akong baga parang napag-usapan yun na wag daw tayo maging judgmental sa kapwa natin. Sabi ko kasi hindi naman sa ako dahil matagal na yan siya, nauna pa yan sa akin dito sa chart. Sabi ko, kung ang tinutukoy nyo ay wag ko siyang i-judge. Sabi ko, paano kayo magiging ng mga tao na papasok sa simbahan kung kayo mismo dito sa loob ng simbahan hindi nyo maayos ang problema? Kasi pagpasok ng tao dito, yung mali dito ang kaagad makikita sabi ko. Sabi niya, wag kang mag-judge. Sabi niya, parang ang sinabi niya na yung sinasabi ko na, ang tinuturo ko na tama ay iyong gagayahin, pero ang mali kong gawain, wag mong punain. Parang yun ang pagpahaliwan. Parang doon ako na-discourage. Talagang pinaglaban ko po yung ganun. Kaya yun, isa rin yun sa dahilan bakit ako umalis talaga doon. Kasi hindi ko naramdaman na nag-grow ako talaga. Parang pangit sa tingin ko yung ganun na parang nagkaroon ka na ng ugat sa loob ng simbahan. Hindi ka pa rin natuto, baby ka pa rin. Oo, isipin na lang natin, no? Bilang matanda na turn off pa rin tayo sa ganun, di ba? Yung mga inconsistent na pamumuhay. Just imagine sa mga anak natin, di ba? Kasama mo sa bahay. Mm. Halimbawa, pag nasa simbahan, ang babait, di ba? Yung mga magulang, nagdadasal sa harap, di ba? Yung mga salitang lumalabas sa mga bibig is mga datapwat sa mga ayon, sa mga subalit, sa mga ang gaganda mga salita, di ba? Tapos pagdating sa bahay, Grabe pagmumura. mura dito, mura doon, di ba? Konting mali lang ng bata is nag-aapoy na yung bibig. So, malilito yung mga anak natin, di ba? Mm. So, parang sinasabi mo sa kanila, ikaw, ganito ang gawin mo. Hindi ka pwedeng ganyan, hindi ka pwedeng ganyan. Pero ako, magulang ako, wag mo akong pakialaman. Oh, minsan may ganyan nga, lalo sa pag yung nanay is mahilig mag-gadget, di ba? Tapos syempre yung bata, pag nag-game, sasawayin niya, akin na yan, kanina ka pa. Sasagutin ng bata, ikaw din naman kanina ka pa eh. Di ba? I mean, Ganun. Oh, di ba? Yun yun. oo, isipin mo, mali ba yung sinabi ng bata, di ba? Mali. Hindi Matulog mali. Tama. Sabi ko, matulog May ka na. ganung case eh. Oh. Mm. So, pangalawa, di ba? So, nasa pangalawa pa lang tayo. Punta tayo sa pangatlo. Doubt instead of confidence, di ba? Ito lalong-lalo na sa mga Christian family, di ba? Ewan ko, na-pressure na ba kayo na, alam mo kayo, Kristiyano, SDA kayo, nagkaanak kayo. Na-pressure kayo na yung mga anak niya, iniisip niya na baka hindi ito magdesisyon na magpabaptize. Di ba? Hindi maligtas. Kaya parang pinipressure mo yung anak mo. Anak, kailan ka ba magpapabaptize? Na parang takot na takot ka na itong anak ko to baka hindi maligtas.
Meron ba sa inyo dito na born Adventist? Oo, kami. Kami. Opo. Hindi naging issue sa inyo yun na habang lumalaki kayo parang ang expectation sa inyo ay kasi Adventist yung mga magulang mo, kaya ikaw din. Bata ka pa lang, ina-expect na sa'yo na ito dapat magpabaptize ka na. Kailan ka magpapabaptize? Ang nangyayari kasi dito, yung mga magulang, although sinasabi nila na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, di ba? Ang Diyos ang magliligtas sa atin, di ba? Ang biyaya ng Diyos ang magliligtas sa atin. Pero sa salita lang natin sinasabi yan. Hindi tayo nagtitiwala na yung mga anak natin, pag nakilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng salita, pag nag-aral sila ng salita ng Diyos, naintindihan nila yung gospel, di ba? Yung salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos ang magwo-work sa buhay nila. Makikilala nila ang Diyos para maligtas sila. Pero minsan parang natatakot tayo na hindi sapat yun para makilala nila ang Panginoon. Kaya parang minamadali natin sila na kinakailangan, tanggapin mo lang ngayon ng Panginoon. Kasi baka hindi ka maligtas. Di ba? Kasi pag born Adventist, parang ano na yun, normal na yan, diretso na i-baptize pag booking ng 12 years. So again, pag ito yung pinaparamdam natin sa mga anak natin, pinaparamdam natin sa kanila na wala tayong tiwala sa salita ng Diyos. Saka sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya parang takot na takot tayo na baka mapag-iwanan itong anak ko. Kaya ikaw yung gagawa ng desisyon para sa kanila. Di ba? So, isa ito sa mga dapat nating ingatan. Yung susunod dito is almost related dito. Takot, fear instead of boldness. Alam niyo ibig sabihin ng boldness? Hindi. Hindi. Paghubog. Ano? Yung boldness is parang equivalent yan sa katapangan, di ba? Yung hindi ka nag-aalala na i-try out, di ba? Gawin. Yung boldness. So, ibig sabihin ito common sa atin itong mga Pilipino. Masyado tayong protective sa mga anak natin. Na hindi natin sila hinahayaan na maranasan yung tunay na mundo. Di ba? Tayo mga Pilipino, ini-equate natin yung pagmamahal sa pagiging protective sa mga anak natin. Na hindi nila na-experience na paglabas pala sa tunay na mundo, maraming taong manloloko, di ba? Na hindi lahat ng tao is nagdadasal, di ba? Hindi lahat ng tao is tapat, di ba? So, tumanda na sila at lahat, nakabakod pa rin tayo sa kanila. Di ba? At pag ito ginawa natin, dumating doon sa pagkakataon na yung mga bata, paglabas nila sa tunay na mundo, nagkaroon sila ng culture shock. Di ba? Lalabas pa niyan is, bakit hindi niya alam? Di ba? Bakit hindi siya handa? Dahil yan sa maling pagpapalaki din ng magulang. At ito sa tingin ko, ito yung pinaka-subtle sa ating mga Pilipino. Na yung mga desisyon ng mga anak natin hanggang matanda sila, tayo pa rin yung gumagawa para sa kanila. Kasi natatakot tayo na baka mali yung desisyon nila. Na-experience nyo na ito?
Maisip ko talaga yan kasi siyempre takot ka maano yung anak mo eh. Mm. Totoo Hindi mo yun. alam kung anong mangyari. Mm. Nag-iisa lang si Shote. Isang lalaki yan. Ako din, ito yung problema ko, di ba? Kasi iniisip mo, siyempre, mahal na mahal mo yung mga anak mo. Hanggat maaari, gusto mo, hindi sila magkamali, di ba? Mm. Hindi nila ma-experience yung mali mo dati, di ba? Mm. So, parang takot ka sa lahat ng galaw nila. Bigyan ko kayo ng experience, ng example. Yung panganay ko, nung nagsimula siyang mag-aral magmaneho, mag-drive. May mga anak kayo na nagda-drive na? Wala. Wala? Ayaw ng ano ko Ano? na. So, nung pinag-aral mag-drive, pumasok ng driving school, nakakuha ng lisensya, di ba? Anong ibig sabihin? Ba't nakakuha ng lisensya? Pwede na siya mag-drive. Tulong. Pwede na mag-drive, di ba? Oo, may lisensya na eh. Oh. Kaya nga nakapasa eh. So, ako naman yun, sabi niya, gusto niya na mag-drive. Sige, mag-drive ka. Pero kailangan kasama ako. O kaya, pagliliko, ayan, mag-slow ka lang dyan, liliko. Huwag masyadong mabilis. Yung, alam mo yung pakiramdam na hinayaan mo pang kumuha ng driving lesson. Tapos, hindi mo rin nahayaang mag-drive siya ang sarili niya. So, ang nangyari pala nun, pag ganun yung ginagawa ko, lalong nape-pressure yung bata. So, na-realize ko dati, okay, kung hindi ko pababayaan to, siyempre, lagi mong isipin, paano kung mabangga, o kaya makabangga, o maaksidente, di ba? So, takot yung nasa isip mo, di ba? Pero nung hinayaan ko na, sabi ko, bakit ba ako matatakot? Dapat magtiwala ako sa Diyos, di ba? Ipagdasal mo na lang, di ba? So, ngayon, pag nagmamaneho siya, kahit siya na lang, kahit hindi ako kasama, hindi ako natatakot. Di ba? So, yun is isang isang example. Paano pa yung mga ibang aspeto sa buhay ng mga anak natin? Sabi nyo kanina sa akin, yung mga anak nyo is malalaki na, di ba? Hindi, tumigil na ba kayo sa ganun, sa pagiging protective? Hindi, hanggang ngayon, protective pa rin. Naka-alert pa rin, tinatanong mo, kumusta ka na, anak? Kasi lalo ako nung first time na mag-solo din yung anak kong tumira sa hindi siya marunong magluto. Kaya nung lumipat siya, ako din ang nag-layout nung titirahan niya. Tapos pagturo sa paglilinis, sa paglalaba. Kasi anong pipindutin ko dito? Kasi yun ang, hindi siya talaga marunong. Pati pagluluto. Kaya ngayon, syempre, alam ko hindi siya magluto. Naka-mail ako minsan na, anong kinain mo? Baka puro karne lang. Baka hindi ako kumakain ng gulay. Alam mo yung mga ganun na which is, 29 na ako, ma. Ano ka ba? 29 na ako. Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya nga minsan. So, doon nag-aano yung isip ko, nga no, 29 na siya. Pero andun pa rin siya yung siyempre babae siya. Ay, andun pa rin yung baby mo siya talaga, lalo na sa babae. Naalala ko din nung high school ako nun. Alam niyo sa Pilipinas, di ba? Nung panahon natin, meron pang ROTC, di ba? Yung military training, di ba? Mahilig ako sa military. So, naging corps commander ako, no? Tapos nagkaroon ng competition. Alam niyo yun, may dala kang isang platoon sa Quezon City Circle. Kung familiar kayo sa Quezon City Circle. So, maraming school yung nag-compete doon. So,
Ako ngayon, nasa harap ako ng platoon, di ba? Nagko-command. Eh, biglang umulan. Hindi naman malakas na ulan, ambon-ambon lang. Alam niyo ginawa ng nanay ko? Nagdala ng payo. Pinayungan ako. Eh. So, imagine, lahat kayo naka-uniforme na pang-sundalo, di ba? Sigaw-sigaw ka pa doon, nagko-command ka sa platoon. Umambon-ambon lang. Takbo agad yung nanay ko, pinayungan ako. Di ba? So, at that time, hindi ko malaman. Matutuwa ba ako? May inis ba? Ano, di ba? So Pero- Elder Roland, ano Hmm. pong ginawa niyo? Actually, nung tinignan ko yung nanay ko, nakuha niya, na-get niya agad. Parang natauhan siya. Sabi niya, nasa harap siya nung platoon. Nasa competition kami. So, siya na yung umalis, di ba? At later on, napag-isip-isip niya. Oo nga pa. Malaki na yung anak niya, di ba? Tapos, nasa military training. Yung mga ambon-ambon lang na ganun. Mas masasaktan pa yun kung pinayungan mo kaysa naulanan. Di ba? Ito siguro yung mga pakiramdam ng mga young teens, mga lalaki, na gusto nilang ipakita na independent sila, di ba? Kesa tawagin sila na mama's boy, di ba? So, ito yan. Huwag natin pairalin yung takot na baka kung ano mangyari sa kanila, malalaki na yung mga anak natin, di ba? Kailangan sanayin natin sila na matuto silang harapin yung mga pagsubok sa mundo. Kasi yun yung totoong mundo eh. Di ba? Yes. Paglabas mo sa mundo, walang sasantuhin yung mga yung mga kalaban diyan, di ba? So dapat matutunan nila, ito pala yung resulta ng kasalanan, di ba? So dapat maging handa sila diyan. Okay? So punta tayo sa next. Anger instead of patience. Yan. Kanina yung sinabi natin. Paano ka ba magagalit na hindi ka magkakasala? Di ba? So, pag magdidisiplina ka ng anak, dapat ang paiiralin mo, pasensya, kesa galit. Ano ang magiging problema pag dinisiplina mo yung anak mo na galit ikaw? Lumalayo yung anak mo. Lalayo yung kanilang loob Yung sa'yo. puso. At malamang may magawa ka na hindi mo naman talaga gustong gawin. Mm. At anong sinasabi nila? Yung love begets love, di ba? Ibig sabihin, pag nagbigay ka ng pag-ibig, malamang makakatanggap ka ng pag-ibig. Yung opposite nun, pareho din. Pag nagbigay ka ng galit, anong babalik sa'yo? Galit. Galit din, di ba? So, anong sabi sa Bible? Kung ano yung tinanim mo, Yun ang bunga. yun yung aanihin mo, di ba? Huwag kang mag-expect na nagtanim ka ng kalabasa, ini-expect mo ang aanihin mo talong, di ba? So, dapat yung anger o kaya yung threat of anger as a means of correction and punishment is huwag mong gawin. Kasi ang mangyayari niyan, susunod lang sa'yo habang maliit pa sila, di ba? Habang umaasa pa sila sa'yo. Ang hinihintay lang yan. Hintayin mo na ako'y lumaki at ako'y magkaroon na ng sarili kong pera. Bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Huwag ganyan dadaan. So, ingatan natin na ang gagamitin natin galit sa pagdidisiplina instead na pasensya, di ba? So, kinakailangan magdisiplina tayo, pero pasensya yung gagamitin natin, hindi galit. Okay? So, next, aloofness instead of involvement. Anong ibig sabihin pag sinabing aloof? Walang guts. Loner po. Loner?
Loner o kaya is malayo, di ba? Nag-iisa. Anong ibig sabihin nito? May sariling mundo. Naka-experience na ba kayo ng mga magulang na ordinary days, ordinary times, parang walang anak? Pag may problema, yung anak, doon lang lalapit. O anak, anong problema? Bakit ka umiiyak? Pero most of the days, magkalayo sila. Na hindi kinakausap yung anak, di ba? At yan, bilang lalong-lalo na sa atin na nagtatrabaho sa Japan, ito, actually malaking problema ito. Matagal na ako sa TIC. Yung mga kaibigan ko, mga nanay doon, nung nung unang-unang nakita kami, mga ano pa yan, mga bata pa, di ba? Yung mga anak nila is nung iniwan nila sa Pilipinas, baby pa. Eh ngayon, mga lola na sila, nandito pa rin sila, di ba? Yung mga anak nila, lumaki sa Pilipinas, na malayo sa kanila. Alam niyo, yung tinatawag na absentee parents. Pag ganito yung style ng ating parenting, malamang magbubunga ito ng parang pinoprovoke mo yung galit ng bata. Parang kami. Minsan nga may iiyak ka, no? Pagkausap mo yung mga magulang. Sasabihin nila, anong choice namin? Eh wala silang kakainin, di ba? So pupunta sila sa Pilipinas. Lumipas yung ilang taon, lumaki na yung mga anak nila, mga teenager, di ba? Kaya dalaga, binata. Pagdating sa Pilipinas, sabihin, nakaipon na. Pwede na umuwi sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, hindi nila maramdaman yung pagiging magulang nila. Ang tingin ng mga anak nila sa kanila is parang stranger sila. Mas magulang pa sa kanila yung mga nani na iniwan na mag-aalaga sa kanila. Ito namang magulang na once a year lang umuwi ng Pilipinas, na pag-uwi ng Pilipinas, nagdi-demand siya na ako ang magulang mo, di ba? Dapat ganito, dapat ganyan. Ano sa tingin niyo yung magiging reaction ng bata? Kahilo. Ines. Hindi maglulong sa'yo. Buti nga kung Parang- malolong o mamimiss ikaw, di ba? Kung ang ginagawa mo lang is nagpapadala ka lang ng pera, sige, para meron kayong kailangan nyo. So, galing sa sanggol, naging dalaga, binata na. Ang relasyon nyo lang na magulang is, what is parent for you? Ang parent para sa akin ay yung nagpapadala ng pera sa akin buwan-buwan. Imagine niyo kung anong klaseng relasyon yun. Ano? O kaya kahit na magkasama kayo sa isang lugar, pero hindi mo kinakausap yung mga bata, di ba? Kakausapin mo lang pag merong issue. Halimbawa, pinatawag ka ng principal dahil yung anak mo nagkaroon ng problema sa school. Doon mo lang kakausapin yung bata. Anak, bakit mo ginawa yan? Sabi sa'yo ng anak, ano pakialam mo? Ngayon mo lang, hindi mo naman ako kinakausap, hindi mo tinatanong kung anong nangyayari sa buhay ko. Elder Roland, pwede po ba magtanong? Mm. Halimbawa, di ba yung parents dito dito sa Japan, tapos magtawag lang na araw-araw. Hindi ba yung magtawag ng araw-araw, di ba? Meron namang messenger, yung mga Skype. Hindi pa ba yun? Kumbaga, sana din intindihin din ng mga anak. Kumbaga ba, give and take pa. Hindi din yung ganun. Araw-araw tumatawag na kaya ako nandito kasi yun magpadala sa yung ano ba yung pero everyday ka nagatawag po. I wish ang sagot doon is okay lang siya, di ba? Pero hindi siya okay. Ang relationship kasi is kinakailangan
mag-spend kayo ng time together. Banding. Nakakalungkot, di ba? Alam ko may mga sitwasyon na sinabi ko nga sa inyo, di ba? Marami yung mga kaibigan ko, mga nanay sa simbahan. Ganyan ang kanilang experience. Kaya pag yung kukonsulta nila sa'yo, isusodang nila sa'yo, o kaya ikukwento lang nila sa'yo na kinakailangan ko umuwi sa Pilipinas. Sabi mo, bakit naman nagmamadali ka umuwi? Yung anak ko kasi nabuntis. Di ba? I mean, o kaya yung anak ko nakabuntis. O kaya yung anak ko hinuli ng pulis. Di ba? O kaya, yun, na-hospital, na-aksidente, dahil ganito, ganyan. Alam ko, mahirap na mahirap na sitwasyon. Kaya lang hindi natin talaga maiiwasan yung magiging resulta niya. Hindi ko sinasabing lahat, pero at least mga 90% ng mga kakilala ko. Meron nga lalong-lalo na yung mga younger years. Pag yun yung hindi tayo kasama. Okay pa na magkasama kayo 0 hanggang siguro hanggang 12 years old. Pagdating ng 12 years old, nagkahiwalay kayo. Medyo mas okay pa yan Pero yung simula nung 0 hanggang 12, absentee parent ikaw. Oo, malaking bagay. Wala. Ano siya, di ba? Importante. Totoo yan. Importante na yun. So, meron ako mga kilala magulang, iniwan nila nung bata pa. Tapos, nung medyo nakaangat-angat na sila, sabi na, kuhanin natin yung mga anak natin. So, kinuha nila yung mga anak nila. Yun pala, merong galit na yung mga anak nila. Di ba? Pakiramdam nila, parang pinagpalit sila ng magulang nila sa... pinagpalit sa yan, di ba? So, hindi ko sinasabing tama yung naging pakiramdam ng mga bata kasi may dahilan naman talaga kung bakit nagtatrabaho yung mga magulang dito. Pero yun yung nagiging karaniwang resulta. Yun, hanggang ngayon. Nagkaroon na ng asawa yung mga anak nila. Andun pa rin yung yung galit sa puso, di ba? Noon nga. Meron din po akong kakilala noon na grade 5 yata, grade 5 kinuha andun sa Pilipinas yung bata pagka grade 5 dinala rito sa Japan. Nag-iisa lang siya kasi nagtatrabaho sa panggabi yung nanay. Alam mo po yung nangyari sa bata po na para bang na-torture tapos nasiraan ng ulo. Babae pa naman nagtatakbo sa kalsadang hubot-hubad. Na-torture siya rito. Iba kasi rito ang environment yata. Tapos nasanay siya sa Pilipinas plus biglang dinala rito. Na-torture yung bata. So kung bibigyan tayo ng ng pagkakataon, mas maganda yung kahit ordinaryong araw, di ba? Yung kausapin mo, di ba? Gumawa kayo nung magkasama kayo, di ba? Para ma-build yung relationship. Actually, kung tatanungin mo rin ako, anong pipiliin mo? Yung magkasama kayo na pareho kayo naghihirap? O magkahiwalay kayo na medyo maginhawa yung buhay nyo? Di ba? Minsan yun yung kinakailangan nating pagpilian, di ba? Suffer talaga. So, actually, nangyari sa amin yun. Kami magkakapatid, di ba? So, pinili namin magkakasama kami. Kahit nasa isang kwarto kami na parang sardinas kami. Para sa tingin ko, naging tama naman yung desisyon namin. Na kahit ngayon, matatanda na kami, kahit magkakahiwalay kami, buo pa rin yung walang galit sa isa't isa. So, aloofness instead of involvement. So, kailangan maging involved tayo sa buhay ng mga anak natin.
So, number 7, ito yung huli. Pride instead of humility. Ito, malaking bagay ito sa magulang. Kasi bilang isang magulang, tingin natin, tayo ang magulang, sila anak lang sila. Di ba? Na Yes. kahit ikaw, magkamali ikaw, bakit ako hihingi ng tawad? Anak lang siya. Di ba? Napakiramdam natin, nababawasan yung pagiging magulang natin pag humihingi tayo ng sorry sa mga anak natin. Pag ito is pinanatili natin, yung alam mo yan, pinapanatili mo na kahit magkamali ako, magulang naman ako, walang karapatan yung anak ko na magalit or what. Pinapairal pa rin. Pinapairal yung pride mo. Mm. So yun yung tinuturo natin sa mga anak natin. Na hindi importante yung pagiging humble. Di ba? Tinuturo natin yung pagiging proud. So pag ito yung pinairal natin sa pagpapalaki ng mga anak natin, napoprovoke yung mga bata. Ginagamit ko yung word ng mga bata, pero actually kahit sa mga young adults ng mga anak natin. Hindi nyo alam kung ano yung magiging epekto sa mga bata kung halimbawa may nagawa kang kasalanan, di ba? Halimbawa, may anak ka, di ba? Sabihin mo, yung anak mong lalaki is medyo bata pa. Tapos may nagsumbong sa'yo. Sabi, yung anak mo, nanggugulo dun. Di ba? Ikaw naman, dahil napahiya ka dun sa sinabi ng isang kapwa mo magulang, punta ka agad dun. Hindi pa tinatanong yung anak mo, pinalo mo na. Kasi syempre, napahiya ka. Para sinasabi sa'yo ng isang magulang, hindi ba marunong disiplinahin yung anak mo? Di ba? So, pinalo mo sa harap ng mga tayo anak. Ngayon, maya-maya, nalaman mo, mali naman pala yung sinumbong sa'yo, di ba? Anong gagawin mo? Magsusorry ka ba dun sa anak mo, di ba? So, pag nagsorry tayo dun sa anak natin, itinuturo natin dun sa anak natin na dapat marunong kang magpakumbaba, di ba? Na-acceptin mo kung nagkamali ikaw, kahit na dun sa bata ikaw nagkamali. Sa kultura nating Pilipino is merong malakas ito, di ba? Yung ako magulang, ikaw anak ka lang, di ba? So, Malakas. di ba? So, hindi natin alam kung ano yung nagiging resulta nito, di ba? Consistent ba ito sa tinuturo natin sa kanila na natututunan natin sa Biblia, di ba? Yung kailangan magpakumbaba ikaw. Di ba? Okay, so yan. Natapos na natin yung 7. 2 verses lang sa Bible yung pinag-usapan natin. Pero nakita nyo, di ba? Malalim yung ibig niya sabihin. So dito sa pinag-aralan natin, meron kayong sa tingin nyo, mapapakinabangan nyo na kung malalaki na yung mga anak nyo, pwede nyo sigurong ituro sa mga anak nyo para doon sa mga anak nila, may apply nila. O sa tingin nyo is very very impractical siya. Hindi naman ganyan talaga. Ano sa tingin nyo? Lahat kailangan to. Marami kailangan pala. Elder Roland, na-imprint po kasi sa akin dun sa parang may discussion tayo dati na si Jesus Christ, bago siya mag 12 years old, parang alam niya na yung tungkol sa mga scriptures. Actually, hindi lang si Jesus kasi nung panahon dati, pag ikaw ay batang Israelita, bago ka mag 12 years old, ina-expect na kabisado mo yung
yung at least portion ng salita ng Diyos. Applicable din po ba yan sa atin sa ngayong panahon? Sa tingin ko, makakabuti, no? Hindi ko naman sinasabi na kinakailangan pilitin mo yung anak mo na kabisado yung Genesis, di ba? Bago Opo. 12 years old. Pero at least, alam niya yung principles ng mga turo sa Bible. Yung halimbawa sa akin, at least gusto kong matutunan nila yung principles ng fundamental beliefs natin sa SDA Church. Not the same nung level ng mga words na ginagamit natin sa matatanda, pero yung nakapaloob na prinsipyo doon sa mga fundamental beliefs natin. Ano mo, dapat makilala nila kung sino ang Diyos, di ba? Ano ang salita ng Diyos? Bakit kinakailangan natin ng kaligtasan? So kung maituturo mo yon sa murang edad, kung 10, 11, 12 years old, mas maganda. Kasi bago kami nagkaroon ng anak, marami nagbigay sa amin ng mga books. Ang sabi nila, ang importante sa buhay ng bata, yung first 3 years. Yeah. Kasi after daw nung first 3 years, na-form na yung personality ng bata. So, ang magagawa mo na lang is i-fine-tune yun, di ba? Naniniwala kayo na pag yung bata pinanganak, meron na siyang personality? Oo. Di ba? Kasi alam naman natin tungkol sa genes natin, di ba? So, pag pinanganak yung bata, meron na siyang personality. Pero, magagawa nating i-fine-tune yan. Ibig sabihin, pwede mo siyang sa engineering, ang tawag namin dito is pwede mo siyang i-rectify. Bong, anong engineering yung course mo? Mechanical po. Mechanical. Yung word na rectify kasi is electrical o kaya electronics yan. Opo. Ibig sabihin, kung yung signal niya is malakas, mataas, pwede mo yung pababain. Di ba? Nung dati, yung mga radyo dati, mga pinipihit-pihit, di ba? O kahit yung volume ng speaker, hinihinaan mo o kaya nilalakasan mo. So, yun yung idea ng rectification. Yung personality ng mga bata, pwede mo siyang i-rectify. Kung pinanganak man siya may masama siyang ugali, pwede mong hinaan yan, di ba? O kaya kung may nakita ka magandang personality, pwedeng lakasan yan. Yun yung pwede natin gawin mga magulang. Pero pagdating yan ng teenager, more or less, nakaset na siya. Parang may hirapan ka ng baguhin. Kaya nga sabi nila, importante yung early years ng bata. Kaya kung halimbawa, malalaki na yung mga anak nyo, at least na sa mga magiging anak nila. Sabi nga is sa Bible, train your child in the way they should go, di ba? Pag bata pa, i-train mo na sila kung paano yung daan na pupuntahan nila. Na para pag lumaki sila, hindi nila iiwanan yung daan na yan. Kasi pag lumaki sila na hindi mo tinitrain, pag malaki na sila, iba na yung daan nila. Medyo mahirap ng akayin, di ba? So, Bong, bata pa yung anak mo, di ba? So, hanggat maaari, bago dumating ng 12 years old, ipakilala mo na sa kanya, Panginoon, ang salita ng Diyos. Opo. Salamat po. Tama. Oy, si Annabel. Si Annabel, alam ko, marami rin experience sa mga anak niyan. May gusto ka i-share? Hindi naman din magkaiba kasi yung mga ugali ng anak eh. Kahit parehas po silang inalagaan, magkaiba sila ng karakter. Kaya halimbawa sa akin, sa panganay ko,
napaka-godly niya, napaka-masunurin, mabait. Kumbaga, naitanim talaga sa kanya yung ano ng Panginoon. Pareho sila ng bunso ko din. Kaso lang, yung bunso, iba yung karakter niya rin. May matigas yung ulo niya. Pero mabait siya. Sa Panginoon, ano siya yung ginagalang niya naman ng gusto dahil siya mismo nagsasabi sa mga teacher niya na hindi siya papasok ng Saturday, yung ganun. Kasi nga, nung baby pa sila talagang trinain ko silang dalhin sa church, magsimba kami. Yun lang talaga ang hobbies namin, mag-iina, magsimba. Kaya parang na-plant na sa puso nila yun. Pero yung yung panganay, ano siya, yung, ano ba tawag dun? Madami siyang pasensya, kahit accepted niya, kahit lagi ma-ijimi, maboboli, okay lang sa kanya. Kaso lang, yung bunso, pag yung parang may na ano siya sa church, parang madali siyang sensitive siya. Oo. Kaya mas mahaba yung pasensya ng nanay dun sa batang yun. Pag-aaralan din kasi yung yung ugali ng anak mo. Parehas kayong nag-aaral dalawa. Kaya Actually, importante yung sinabi mong yan, Annabel. No? opo. At usually, yung mga magulang na merong mahigit sa isang anak, makaka-testify na kahit pareho yung magulang, mga bata, kahit the same environment sila pinalaki, magkaiba yung ugali. Kaya kung hindi mo talaga kilala yung mga anak mo, ito pa yung isang dahilan kung bakit kinakailangan mag-spend ka ng oras kasama yung mga anak mo habang maliit pa sila para makilala mo sila. Oo. Kasi pag hindi mo sila kilala, akala mo yung isang way mo kung paano i-disiplina yung isa, applicable dun sa isa. Oo. Malaking malaking pagkakamali yung magagawa. Hindi. Oo. Tama po. Marami ka ring matutunan sa kanila the same time. Parang nagtuturoan kayo. Pero ang pinaka-the best talaga yung mag-pray kayo, magkasama kayong mag-worship araw-araw. Umaga, gabi. Tsaka laging ganun, paalalahanan lagi na mahal ka ni God. Hindi laging galing sa iyo kasi nagkakamali ang magulang eh. Accepted ako dyan. Lalo pag magalit, kung marami kang pagkakamali sa anak. Kaya yung lagi mo na lang ipaalala sa kanya yung love ni God. Thank you sa pag-share ng experience, Annabel. Thank you. So sa ibang mga magulang natin dyan, meron kayong experience na sa tingin nyo is nag-work? Na sa tingin nyo makakatulong kung... Ako pwede mag-share? Una, question muna ako. Ganito kasi, Elder Roland, for example, sa experience ko kasi, minsan sinasabi sa akin ni Mayo na, kasi lumaki ako ng, dinidisiplina sa palo. Kung palo na, hindi lang na basta palo, yung binti ko naging violet yan sa kapalo ng belt. Hanggang lumayas ako sa bahay, umalis. Ganun yung, kaya ngayon din, ang ginagawa ko sa mga anak ko nung maliit pa sila, pinapalo ko rin sila. Kaya sabi sa akin, kaya kami nung maliit pa kami, ganyan ka. Na sinisisi niya ako na, kasi pinapalo ko sila. Pero hanggang na-realize din later nila na tinuturuan ko rin sila kung paano din mananampalataya, kagaya nung kay Miyuki. Kasi, kung ko siya, i-treat ko siya parang, kasi malayo sa akin, hindi ako nagpalaki sa kanya yung mother ko. Tapos pag dinidisiplina ko siya, grabe, binibuild yung ganun din, sinasapak ko pa, tapos dudugo pa yung bibig kasi pag sumasagot. Tapos ko pa, yung ko ng kutsilyo din, buti hindi natamaan.
Iwan ko ba dun, talagang hysteric talaga ako. Yun ang ugali ko bago pa nga ako nun na ano na nasa pananampalataya, nag-i-struggle ako nun. Saka hanggang pagkatapos nun, nagsisisi ako, tapos umiiyak ako, sabi ko, Miyuki, patawarin mo ako. Iwan ko bakit ganito yung ugali ko. Kasi siguro ang sa isip ko yung flashback siguro yan sa yung pagsasabo ko noon. Ganun siguro. Hindi. Basta ang ginagawa ko lang, lumuluhod kami, nagdadasal pagkatapos ng mangyari yung mga ganyan. Ilang taon yan nangyayari, talagang struggle ko, magsisimba tuwing Sabado, pero yung ugali ko bumabalik. Pero dasal pa rin kami hanggang nag-asa. Kaya si Miyuki, 18 years old pa lang, nag-asawa na, humulay na sa akin. Nag-asawa ng maaga dahil dun sa ginagawa ko yun. Pero nung nag-asawa na siya, dun ko na-realize na masakit sa puso ko at saka nagkasala ako sa anak ko. Kaya nung naghingi talaga ako ng tawad sa kanya, nagpakumbaba ako, talagang umiiyak ako talaga. Sabi ko, Miyuki, kasi maalala ko yung ginawa ko noon, nung na ako sa mga kasalanan ko na ginawa ko sa anak ko, patawarin mo ako. Hanggang yun, nagdadasal kami sa okay lang din, ma. At saka nagpasalamat din ako, sabi niya, kasi lahat tinuturo mo sa akin yung tama. Ang lang, hindi lang maganda doon dahil yung ko, wala akong patience, yun lang pag nagagalit. Pero nandoon pa rin yung pagdadasal namin, lapit pa rin sa Panginoon, hindi ako nadi-discourage, lumalapit pa rin ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, walang hate ang nangyari sa akin at saka kay Miyuki. Nagpapasalamat pa nga siya dahil niruan ko siya, parang marunong siya magluto, lahat ng mga gawain sa bahay, alam niya lahat. So walang problema, nagpapasalamat sa akin at saka ako din, panay, nagsusuri ako palagi, patawarin mo ako talaga, hindi ko na, kung sabi niya, okay yun, ma, walang problema. Kaya ngayon, close, tumatawag sa bahay palagi. Ganun, pati din kay Mayo din, ganun din. Nung sinipa ako rin yun, hindi na makatayo. Tapos, dinala sa doktor, nagalit yung asawa ko. Yun ang last na na nakita ko sa mga anak ko. Hindi na ulit hanggang ngayon. Pero dahil doon sa mga pangyayaring iyon, palagi kami nagdadasal, tinatawag ko sila, ini-embrace ko nga, patawarin mo ako. Sabi ko, sana maintindihan mo, ganito yung ugali ko. Ipagdasal mo rin ako, sabi ko rin sa kanila. Kaya yun, nagdasal si Mayo, nagdasal si Miyuki, ako din kami tatlo, nag-hold hands kami, tapos nagdadasal, iyakan kami. Ganun ang nangyayari sa amin hanggang yung pag lumapit ka pala sa Panginoon, nandoon pala yung relief, nandoon napapatawad at saka yung result, walang negative, yun ang na-experience ko. So maganda yung patutunguhan ng relasyon nyo pag nandun, palagi kayo, na oo, na-experience mo yung masama, pero pag lalapit ka talaga sa Panginoon, maghahambol ka lang talaga na ayaw mo talagang bumalik sa ganun, natatanggal sa'yo yung ugali na yun. So ang ganda talaga, hanggang ngayon, na-realize ko ngayon na talagang nandyan ang Panginoon, yung awa ng Panginoon nandoon, pag lalapit ka lang sa Kanya, talagang sasagutin niya lahat. Yun lang ang ma-explain na ma-share. Salamat sa pag-share, Jenny. Elder Roland, ako din, sige. may mali talaga akong ginawa na pinagsisihan ko din sa mga anak ko kasi hindi ko sila na wala akong problema sa ugali ng anak ko. Kasi naman, parang masabi ko na hindi, okay naman yung mga ugali, yung close kami sa mga anak ko. Kaso lang ang pagkakamali ko, noong maliit pa sila, pumupunta ako ng simbahan dyan sa radyo ko, minsan lang. Lalo na yung lumaki sila, kasi nga yung trabaho ko, yung sa streets ba, masakit yung mata ko, yung pagod, tinutulog ko na lang dito sa bahay. Ngayon, pinagsisihan ko kasi yun na nga yung dapat tinitrain mo yung mga anak mo na yung magpunta nga sa simbahan para Ngayon, baga, yung iniiyakan ko rin yan. Kumbaga, nag-share ako sa kanilang dalawa. Pero iba na yung parang yung mahirap na ba na. Pero buti na lang may binigay sa akin si Annabel na sa YouTube kasi yung maging manugang tubi niya, maging pastor din. So inaano ko sa mga anak ko sa YouTube din. Minsan pag uyasumi namin, mag-share ako sa kanila. Yung magdihonggo ako na mag-pray na God is coming soon. Na, kailangan inaano ko sila na sana magbingkyo kayo. Meron naman dyan na Japanese na na church kaya para yung mabautismuhan. Yun talaga ang iniiyakan ko ngayon. Pero yung problema ko sa
yung sa ugali. Ano yung, hindi naman masabing mamabait, pero yung wala akong problema sa ugali ng mga anak ko. Yung ano lang, kaso ang ano ko lang yung sa word of God ba, na gusto ko sila mabaptism para, syempre, ngayon, inaano ko yung asawa ko, buti na lang, unti-unti na, pinapatay niya na yung TV, na papa, mag-pray tayo. Kumbaga, yun na naman ang ano ko ngayon, yung iniiyakan ko talaga ba na may pagkakamali ako na yung trabaho, tapos yung pagsimba, hindi ko pinapunta yung mga anak ko doon sa simbahan dahil sa pagod. So mali yun, dapat nagpunta talaga. Doon, ngayon pinagsisihan ko yan, iniiyakan. Ngayon, inaano ko sa mga anak ko yung YouTube, pero ano ba, kumbaga late man, pero at least may jikan pa. Yung baga, surrender ko lahat sa Panginoon. Yun po. Pero kung sa ugali-ugali, wala akong problema dyan kasi okay naman. Yun lang gusto ko silang ma-baptism. So, alam ko iba-iba yung experience natin, ano? So, sana lang wag nating hintayin na maka-experience tayo ng hindi maganda bago natin ayusin, ano? Mas masarap kasi yung sa simula pa lang. Ginagawa mo na yung natututunan natin sa ano, Diyan po ako sa nagkakamali po. Aminin ko po. Diyan, hanggang ngayon, yung iniyakan ko, ito yung result na may pagsisisi po sa pagkakamali ko po. At sinurinder yan sa Panginoon, iniiyakan ko po. So, maganda yun, ano? So, sana sa bandang huli, di ba, maayos yung mga relasyon natin. So, ngayon, ang pinag-aralan natin is tungkol dun sa tayo, mga magulang, kung paano pakikitunguhan yung mga anak. Iniisip ko sa next week, ang pag-aaralan naman natin, yung tayo, paano tayo makikitungo dun sa mga magulang natin. Kahit na yung mga magulang natin is matatanda na, di ba? Siguro yung iba sa atin, wala na yung mga magulang. Pero tayo, magulang tayo nung mga anak natin, di ba? So, ang pag-aaralan natin, merong commandment sa 10 Commandments, yung number 5. Naalala nyo kung ano yung number 5, fifth commandment? Honor thy father and thy mother. Honor your father and your mother, di ba? So, pag-aaralan naman natin yan. Paano ba tayo makikitungo sa ating mga magulang na sinasabi sa atin ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Madaling gawin yun kung kagalang-galang yung mga magulang mo. Ay kung hindi kagalang-galang. Di ba? Alam ba, minamaltrato yung mga anak. Meron po minsan nagsasabi na ginagalang ko po kayo pero hindi ko kayo mahal. Dahil ang commandment lang is igalang, hindi nila sinabi mahalin. So, iniisip ko, magandang continuation nitong topic natin since nagsimula tayo tungkol sa family, di ba? So, pinag-aralan natin yung tungkol sa mga anak, ituloy na natin dun sa mga magulang, di ba? So, kasi lahat naman siguro tayo dito magulang. So, isipin natin, paano natin tinatrato yung mga magulang natin? Tinatrato yung mga magulang natin ngayon. Matutuwa ka ba kung ganyan yung treatment sa'yo ng mga anak mo? So, tignan natin, ano yung ibig sabihin nun, nung fifth commandment na yan? Di ba? In a practical sense. Ganda yan, may mga kanya-kanyang share na. Okay. So, meron pa tayong question dito sa ating napag-aralan ngayon? Okay. So, maraming salamat dun sa mga nag-share ng kanilang mga experience. Yung studies natin is nagiging practical na siya, no? Nadaanan na natin yung mga theories, di ba? So, pupunta tayo sa mga practical aspect. Okay? So, let's have a word of prayer.
to close our studies. Thank you, dear Lord, once again for being with us as we study your word. We thank you for giving us our family, especially our children. Help us, dear Lord, so that these precious lives that you entrusted to us, that we will be good stewards of them, that we can be your instrument so that they will grow up as good people, as good Christian people. Help us so that we will have wisdom how to deal with the different issues in life. Please forgive us if we have not done the correct things before. We ask you that you please enlighten us so that we can do it the right way the next time. In Christ's name we pray. Amen. Amen. And Thank you, Roland. Thank you Good po. night. Good night, you. everyone. Good night sa Night. inyong lahat. Good night. Bye. Maraming salamat po, Elder Roland.